Hello po. Nandito pa tayo. Kanina, mayroon akong narinig na news kung saan yung sasakyan kung saan isinakay yung Navy personnel na naputulan ng kamay at ganun din yung mga nasugatan ay hinarang ng isang Chinese ship. Okay? Ngayon, naisip ko yung nabasa ko noon tungkol sa Geneva Convention. So, sa Geneva Convention, dito na gumawa sila ng mga batas o rules na dapat sundin pagka sa gera. Okay. Ngayon, ang natatandaan ko, sinasabi diyan sa batas sa Geneva Convention na halimbawa, ang isang sundalo o isang kombatan sa gera ay sugatan o kaya'y may sakit or something na hindi na siya makalaban, dapat wag siyang gawaan ng something na kwan sa kanya, mas na magsasuffer siya. Like for example, siya ay barilin, siya ay sipain, siya ay kung ano-ano ang kwan. So hindi dapat yon kasi wala na siyang capacity to fight. So, gawin na lang pa niyan parang prisoner of war. At saka, kung din yan, kahit na kaaway siya, then dapat bigyan din siya ng sinasabing humanitarian consideration, like siyempre dyan siya kung din siya ng pagkain, yung clothing or whatever na bagay na makakatulong para ma-preserve yung kanyang buhay. Okay, so yan ang natatandaan ko doon. Halimbawa, may may nakita kang yung piloto dahil natamaan yung kanyang eroplano, so siya ay nag-parachute, then pababa, sa natatandaan ko doon, halimbawa ikaw ay sundalo ng sundalo na kaaway, huwag mo na siyang babarilin para mamatay, kundi i-capture na lang, Okay, ngunit siguro pag halimbawa mayroon din siyang baril, pag lapag niya ilalaban siya, ibang sitwasyon na yon. Dapat din siyang barilin. Ngunit kung makita siya na siya ay harmless, wala na siyang magagawa, then lang siya, gawin siyang POW o prisoner of war. Okay, so ganun yan. So going back, so yung boat kung saan yung mga yung mga Navy personnel na may naputulan ng daliri at saka sugatan ay papuntang Palawan. Ngunit sila ay hinarangan ng ships o warships ng mga Chino. So sa palagay ko, yan ay labag sa Geneva Convention. Yan ay labag sa international law. Kaya maliwanag na ang ginagawa ng China ay hindi lang paglalait o pagbabaliwala sa batas ng Pilipinas, kundi sa rules under Geneva Convention.
Therefore, dapat ito ay makondina ng hindi lang ng Pilipinas kundi all peace-loving countries. Okay, dapat makondina ang China kasi talagang nagmamalabis na sila sa kanilang kagustuhan na makakakuha ng teritoryo ng Pilipinas. At saka sigurado ako pag nakuha nila yung West Philippines tuloy-tuloy yan, hindi sila kontento mamaya o Palawan pagkatapos yung mga sa Northern Luzon hanggang makuha nila ang buong Pilipinas. Okay, so yan ang punto natin, talagang ang China ay binabiolate na pati yung mga batas na dapat igalang ng lahat ng mga bansa tulad ng Geneva Convention. Kaya nararapat hindi lang Pilipinas ang magkondina sa China kundi magkondina din yung mga lahat ng mga peace-loving countries sa daigdig. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.